Ang addiction ay hindi lang gumagamit ng mga droga. Kalimitan ng addiction ay yung lagi mong ginagawa at kinasanayan mo na hindi mo na mag-give up. Addiction. Tama? So, continue to practice godly principles. Magpatuloy tayo. 'Di ba? Yun nga lang. Magpaka-humble ka. Habang pinapractice mo yung godly principles, magpakababa ka. Kasi malinaw ang sinasabi ng Bible, ang sino man nagpapakababa ay siyang itinataas. At ang sino man nagmamataas ay siyang... Kaya alam nyo ba yung sumunod na verse? Di ba? Sumunod sa 38. Alam mo yung nangyari kay Judah at kay Tamar? Alam niyo yun? Kasi si Judah umalis after ng kanilang krimen na ginawa at nag-asawa. Nagkaroon ng 3 anak. Ngayon, yung nagkaroon ng 3 anak, yung panganay, hindi naging masunurin sa Diyos. Namatay. Pinatay ng Diyos. Yung pangalawa, dahil thinking niya na hindi sa kanya yung honor, no? Kasi ang kultura po ng Israel before, kapag namatay yung panganay, tapos meron siyang partner, yung partner niya na naiwan, ipapakasal dito sa susunod na anak. Sumunod sa panganay. Pero ang honor ng pagkakaroon ng bata ay hindi doon sa pangalawang anak o sumunod sa panganay, kundi sa panganay pa rin. Dahil ganun ang thinking niya, anong ginawa niya? Ginawa niya, sila ay nagtalik, pero hindi niya sinunod na kailangan may mabuntis. O di, patay na naman. Kasi hindi sumunod eh. Di ba? Hindi nalugod ang Panginoon sa kanila. Tego. Sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka. May grace na si Lord. Ilang beses ka pa bang kailangan i-encourage na sumunod sa Panginoon? Saan lang, ganun kagad eh. Kaya wag po nating masyadong masamain yung death penalty sa ating bansa. Kasi noon na pa man, inalaw na ni Lord yan. At siya mismong gumawa. Pinaparusahan niya ng ganun. Kasi siya ang may uling pipirma sa buhay ng tao. Hindi naman mahal mo sa buhay o ikaw. Tama. Kaya don't tell to yourself, YOLO. Di ba? Yung mindset o yung spirit ng YOLO na naisip ng ibang tao. Dahil isang beses ka na lang mabubuhay, tara, walwal na. Di ba? Diba? Mag-enjoy ka ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Pero yun po yung nangyari. Alam mo nangyari kay Judah? Dahil may pangatlo siyang anak. Kaso yung pangatlong anak, feeling niya baka mamatay. Kasi 2 na yung namatay eh. Di ba? Eh hindi pa pwede, may commitment pa rin sila doon sa asawa nung panganay. Ganun na sistema. So, ngayon, sabi ni Judah, teka lang muna, bata pa. Di muna natin ipapaasawa sa'yo. Pero sa totoo lang, sa puso ni Judah, wag na, baka mamaya mamatay. Wala na akong anak. Di niya alam. Etong babaeng to, alam nila ang rules. Ginawa niya, nagbihis siya ng mukhang GRO. Alam mo yung GRO? Basta yun. Nagmukhang GRO siya. Hindi siya nakilala ni Judah. Dahil hindi siya nakilala ni Judah, ayun. Nagpasaway si Judah. Alam mo, doon ko nakita, grabe pa rin yung grace ni Lord, no? Sa mga anak, pinatay. Pero kay Judah, grabe pa rin yung grace. Ibig sabihin, may grace na si Lord, hindi nga lang ganung kasama ang mga Gentiles. Nasa Israel pa lang talaga yung grace ni Lord, no? That time. Di mali, makasalanan ang ginawa ni Judah. Pero no, yun po ay nagbunga ng bata. O ngayon, dahil hindi nakilala ni Judah, yung babaeng kanyang nakatalik, sabi ng babae, bigyan mo ako ng mga pwede mong iiwan mula sa'yo para may panghahawakan akong babayaran mo ako. Ngayon, sabi ni Judah, dahil lasing si Judah noon, kaya sabi mo sa katabi mo, mahirap talaga yung naglalasing, no? Kahit nasa tamang katinoan ka, yung mga maling bagay, hindi mo na naiisip. Tama? Lahat nagiging masarap para sa'yo kahit mali. Yan po yung spirit ng alak eh. O di, lasing si Judah. Sige, akong baala, binigay niya. O nung nahimasmasan siya kinabukasan, wala na yung babae. So, balak niyang bayaran na yung babae. Sabi niya doon sa niya, dalhan mo to ng ganito, ng mga tupa, ng mga kasi yun yung pambayad lagi nila eh. No? Magagandang yung pambayad yung mga matataba pang business yan. Binayad. Pinuntahan nung kanyang alagad doon sa pinagtagpuan nila, yung babae, wala na. Hanggang sa biglang nalaman niya
na itong si Tamar, yung asawa ng panganay niya, ay buntis. Pinatawag niya ngayon, sabi niya, bakit buntis ka? Di mo ba alam? Isang malaking kasalanan yan. Dalhin mo yan sa labas ng lugar natin at pagbabatuhin, patayin. Makita nyo? Kasalanan yun eh. Ha? Kaya sabi mo sa katabi mo, may nagagawa ka pa bang ganon? Grabe yung grace ni Lord sa'yo. Alam mo, dinala ngayon si Tamar. Sabi ni Tamar, teka lang, bago nyo ako patayin, ibigay nyo muna itong hawak ko. Kung kanino ito, yung baston at yung mga bagay na pinanghawakan ko kasi babayaran daw ako nung ama ng nasa sinapupunan ko. Pagtingin at binigay kay Judah, sabi ni Judah, akin yan. Sabi niya, teka. Palayain niyo siya, ako ang may kasalanan. Nakita niyo yung resulta ng ginawa niya. Kaya hindi natin matataguan ng Diyos yung bigat ng consequence mararanasan. Kaya napakahalaga na matuto tayo at mabuhay na tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Bakit? Kasi napakalawak at napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tulad ko po, hindi ko po akalain ako yung magpapasal. Bakit ako po ay nasadlak sa pagkadapa, pagkawasak ng buhay. Ako rin po ay nakawasak, nakasira ng tao, kaya wasak yung aking profile, imahe. Kaya hindi ko rin akalain na dito ako ilalagay ng Panginoon. Pero hindi ko iniisip yun. Ang iniisip ko na lang, Lord, wala na akong ibang pwedeng gawin sa'yo kundi mag-serve sa'yo. Lord, hindi ako perfecto na dadapa-dapa pa ako, pero Lord, please, tulungan mo ako. Makapaglingkod ako at maging kaaya-aya sa iyong buhay. Alam mo, nangyari? Eto na. Nasa inyong harapan, nagpapakumbaba bilang lingkod ng Diyos na pinaparanas niya kung ano man ang kanyang pinangako sa mga ganitong posisyon sa kanyang kaharian. Grabe, no? And I do believe, hindi lang sa akin yung gagawin ng Panginoon. Tingin namin katabi mo, sabi mo sa kanya, sa iyo din. Kaya kamusta na ugali mo? Ayusin natin ang ating ugali. Itetest ka ni Lord sa ugali mo. Kaya kapag hindi ka nag-aayos, tatagal, hahaba ang proseso mo sa Panginoon. Pero kung aayusin mo na, sisikapin mo, hindi sa kaparaanan mo, kundi susunod ka lang. Ano man ang sitwasyon at struggle mo sa buhay, sunod ka lang kay Lord. I'm sure, makikita mo lahat na ipinakita sa ni Lord before mangyayari. Amen? Pangarap ko lang na magkaroon ng kotsi-kotsihan. Pangarap ko lang na magkaroon ng bahay na maayos. Pero nung pinagdaanan ko, hindi ko na naisip na mararanasan ko pa yon. Kasi wasak na ako eh. Sirang-sira na ako eh. Dito nga, hindi nyo ba ewan ko lang kung nabalitaan nyo. Dito, pinantira nga sa akin yung sitwasyon na yun. Yung buhay ko before. Yun nga lang, akala nila hindi ako healed na sa bagay na yun. Kaya akala nila tinatago ko. Hindi, sabi ko sa kanila, sige, walang problema. Kung gusto nyong malaman kung ano yung tunay na pagkatao ko before, usap tayo sa ilalim ng puno. Sabihin ko sa'yo, detailed pa. Hindi ko pwede sabihin ngayon kasi time's up na daw ako eh. Sa susunod na lang. Why? Bakit ko nasasabi yun? Because tapos na ang nakaraan. It's time para kung saan man ako nilalagay ni Lord, grabe, ang sarap. May naiintindihan tayo. Kaya continue to practice godly principles. Number 2, be sensitive about what to say and the people you talk to. Tulad ng sinasabi ko kanina, maging sensitive tayo. Hindi lahat makakaintindi ng sitwasyon mo. Amen? Kaya dapat matuto kang sabihin ito sa mga taong tamang tao. Sa pastor mo, no? Sa mga ate at kuya. Ngayon, sa mga ate at kuya, magpakaayos kayo. Magpakakita tayo ng pagiging kuya at ate sa spiritual. Kasi baka mamaya sabihan tayo yung parang mga bata, nagwawalwal, di ba? Grabe yung conflict. Kaya dapat kung ano yung saan ka na nilalagay ni Lord, maging grateful ka, matuwa ka. Pagyamanin mo yan, ano man ang problema at sitwasyon na pinagdadaanan mo. Tama? Kasi malinaw ang sinabi ng Panginoon, siya na ang bahala sa'yo. Kaya ka naging ate at kuya, di ba? Dahil ikaw ay nauna na. Gusto mo bang maunahan pa? Okay? Kaya ayusin po natin, no? So number 3, do not take vengeance against people who have done bad things to you. Sino yung nakasakit? Sino yung nakainis? Nakatrigger sa puso mo? Huwag kang gaganti. Okay? Kaya sabi ko nung basketball, no, Tuesday, no?
Ano man ang mangyari, kung nasaktan man tayo, wag tayong magpo-provoke ng pagganti. O, gulang, basketball yan eh. Tama? Pero yung gaganti ka, yung aanuhin mo, yung intention mo talaga gumanti, lalabas at lalabas yan. Ano nangyari? Baliktad. yung, yung kalaban, yung kalaban yung na-provoke. Pero awa ng Diyos, nagtagumpay ang bawat isang mga kasama ko that time. Kaya, saludo sa inyo. Yan, kay Nunoy, kay mga nag-Jordan moves nung sa sobrang Jordan moves, talo kami eh. Dalawang beses pa. Pero masaya. Bakit? Kasi ang purpose doon is to bond, to enjoy everyone. Nakita ko yung ugali nila. Aray ko. Nakita din nila yung ugali ko, no? Sabi niya, si Pastor, ba't gumaganon? Anyway, di ba? Pero always be contented sa kung anong gusto ng Panginoon sa'yo. Magpatuloy lang tayo. Alam mo, yung iba rito magiging milyonaryo o magiging head ng mga kumpanya, magiging mayaman, hindi dahil gusto niya yumaman, kundi dahil plano ng Panginoon tulad ni Joseph. Sa panahon niya, kaya pala inilagay siya ng Panginoon sa matinding problema. Alam mo kung bakit? Kasi magkakaroon ng matinding tagtuyo doon sa Kanaan at maapektuhan yung Ehipto. So, ibig sabihin, sa lugar nila Jacob, ng time na yon, magkakaroon tagtuyot, mahabang tagtuyot. So, mawawalan sila ng kakainin. Mawalan. So, ngayon, maapektuhan ng Ehipto kung saan doon binenta si Joseph. Pero the good news is, dahil may plano ang Panginoon, pag si Joseph ay nailagay na bilang pangalawa sa pinakamataas na leader sa bansang Ehipto, pag nailagay na siya doon, kahit may crisis, parang walang crisis. Nagigets niyo yung punto ko? Kaya naniniwala ako, kahit nagkakaroon ng crisis ang bansang Pilipinas, pero dahil sumunod ka sa Panginoon, ginawa mo, sinundan mo lang kung saan ka dadalhin ng Panginoon, hindi ka pumapalag sa mga bagay-bagay, kundi nagpapatuloy ka magpaka-humble at sumunod lang sa kagustuhan ng Panginoon, anuman ang kapangitan na nangyayari sa'yo, kapag nailagay ka na sa posisyon kung saan ka ilalagay ni Lord, kahit may crisis, ang pamilya mo ay makakaranas ng hindi o wala sa crisis. Gusto niyo ba yun? Hindi mo mapipigilan ng crisis ng buhay. Kaya yung iba, di ba, nagnanakaw na lang. Kaya may ghost project. Sana wag naman din magkaroon ng ghost Christian. Tama? Sabi mo sa tabi mo, hindi ka ghost Christian. Pero naniniwala ka sa Holy Ghost. Kumakapit tayo sa Holy Ghost, pero hindi ka ghost Christian. Amen? So tayo, hindi natin kailangan magnakaw, hindi kailangan natin sumobra ang grind sa trabaho. No? Anong kailangan mo lang? Maging aware na masundan kung saan ka dadali ng Panginoon. Dahil pag nandun ka na, ay grabe. Si Yoshi, na dati patahimik-tahimik lang sa kwarto, aba, marami nang natutulungan na pamilya. Yung dating hindi siya pinapansin ng kanyang magulang, yung kanyang nararamdaman, magugulat siya. Siya na pala ang nagiging vessel ng kaayusan sa loob ng pamilya, gumagaat. Minsan kung ano yung nararamdaman mo, minsan talagang hindi mo napapansin na ikaw rin pala yung ilalagay ni Lord bilang solusyon dyan. At hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya mo. Kasi ang sino mang may Kristo, solusyon. Hindi kun, sumisyon. May naiintindihan tayo.